Magandang araw mga kaibigan. So ngayon, rekta na tayo sa ating topic for today. Kung paano ba natin malalaman na naglilimlim na yung ating inahin. At kaugnay doon sa ating pag-uusapan, may mga iba din akong i-share na kaunting kaalaman. Disclaimer lamang po muli, ito po ay base sa aking experience sa pag-aalaga ng native chickens at sa mga tinuturo sa akin ng mga veterano at yung mga naunang nag-alaga. Pagdating kasi sa pagbibreed ng mga manok mga kaibigan, lalo na sa native, mas mabagal yung kanilang development compared doon sa ating mga heritage. So sa kanila, mga 5 months, doon pa lang nagsisimulang mangitlog. So depende yan sa mga inahin. So kapag nag-aalaga kayo, pinalaki nyo, pagdating ng 4 months to 4 and a half, obserbahan nyo na sila kung nagpapakita na ba sila ng magandang karakteristik na sila ay magbibreed na. Una dyan, yung kanilang katawan kapag malapad na, yung balakang, tapos yung sipit-sipitan, maluwag. Tapos kung healthy sila. And then obserbahan nyo yan pagdating ng 5 months, kung nagsisimula na siyang umupo, o yung mag-ingay-ingay, yung nagtatawag na siya ng tandang, o yung lumalapit-lapit na siya sa mga tandang natin. So yun yung una nating titignan bago tayo mag-breed sa ating mga alaga. Pagdating ng tamang edad ng ating mga inahin mga kaibigan, mapa-heritage man yan o native, ay kusang iitlog yan. Kahit na ipakain nyo yung mga breeder pellets o kung ano pa man yung pinapakain nyo, yung may halong forage. Kahit hindi nyo pakainin ng laying mash mga kaibigan, kusang iitlog yan. Sa akin, yung mga heritage ko, kusang nag-egg drop kahit walang kasamang tandang. Yun yung pinaka-the best na indikasyon na pwede na silang i-breed. Para sa mga katulad kong baguhan na nakukonfuse kung ano ba ang dapat ipakain para mangitlog, hindi po natin papakainin ng laying mash o kung ano pa man. Basta tamang edad, wala po tayong dapat ipangamba. Basta healthy yung ating manok, kusa pong magpuproduce yan ng itlog. Yun yung tatandaan nyo mga kaibigan para hindi kayo malito. Ngayon, pag nagsimula na tayong mag-breed, may tamang ratio pagdating sa ating mga hens and roosters. Sa heritage chickens mga kaibigan, 7:1. Pero nakadepende yon sa observation nyo. Kagaya sa akin, naobserbahan ko, masyadong bugbog yung tandang natin. So hanggang 4 lang kami, hindi kami nag-i-exceed ng 5 kasi masyado ng bugbog. So kapag meron kayong 8 inahin, mas maganda na 2 tandang yung ilagay nyo. Sa native, ganun din mga kaibigan. Dahil kawawa din yung ating rooster kapag masyadong maraming inahin kahit na malakas mga sawa yan. Kailangan masuportahan natin sila ng maayos para kapag nag-breed sila, magiging maganda yung similya ng mga itlog. Kapag binreed nyo naman na yung ating mga inahin o yung ating mga roosters, depende na sa inyo kung ano yung ipapakain nyo mga kaibigan. Kung breeder pellets o laying mash, haluan nyo ng mga gulay-gulay. Sa amin, breeder pellets with malunggay. So nakadepende na sa inyo yan. Ang importante, nasusuportahan natin sila ng nutrients para maging healthy sila. At yung mga vitamins, kailangan din natin bigyan once na nagbe-breed sila. Kasi malaki ang naitutulong yan mga kaibigan sa kanilang kalusugan at sa kanilang production. Marami nagsasabi bakit daw kailangan tutukan ng native. Dahil kusa naman daw yan dadami at iitlog. Sa akin kasi ang dahilan ko, syempre nagpo-produce tayo para makabenta. Meat type man yan o pang breed din. So kailangan healthy lahat at maayos yung ating mga manok. So kailangan natin yun i-invest para hindi naman masayang yung pagbili sa atin. So ang mga inahin natin mga kaibigan, may kanya-kanyang characteristics yan. So kapag nagsimula na yan umitlog, may kanya-kanya silang cycle na tinatawag. May umiitlog ng everyday, may umiitlog naman ng every other day. Meron namang umiitlog ng 2 magkasunod at may 1 araw na pagitan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi sila sabay-sabay umiitlog. Kadalasan 2 o 3 lang sa 5 inahin kada araw. Kapag nagsabay-sabay mag-peak yung ating mga inahin mga kaibigan, ibig sabihin sobrang ganda na yung kondisyon nila. Sabay-sabay iitlog yan. Yung sa 5 inahin natin, magpe-perfect na yan everyday. So hindi natin masasabi kung kailan, o obserbahan lang natin yung ating mga inahin, kaya nga tayo nagbibigay ng mga vitamins. Pati sa dami ng itlog, magkakaiba rin sila. Kagaya tong hen natin, 9 lang yung kanyang initlog at naglimlim na. Meron namang 10, 12, merong 15, merong 18, at minsan umaabot pa ng 20 mahigit. Yun na yung mga pinakamagaganda nating inahin. So doon pa lang makaklasify nyo na sila kung good breeder sa pag-itlog ng maganda. So kailangan lagi nyo silang inoobserbahan para makita nyo yung difference bawat inahin natin. So pagdating naman sa brooding o yung paglilimlim, may kanya-kanyang characteristics din yan. So hindi rin natin sila pwedeng i-compare sa bawat isa.
dahil malaki yung pagkakaiba nila. Unang-una, meron tayong good breeder. Yung magaling maglimlim, yung magaling mag-alaga ng sisiw, at nabubuhay niya lahat kahit pabayaan natin dyan sa lupa, kayang-kaya niyang alagaan. Diyan niya yung tinuturuan niyang kumain, lagi niyang sinasamahan, lagi niyang nililimliman yung mga sisiw lalo na sa gabi para hindi lamigin. Yun yung karakteristik na maayos siyang inahin. Yun yung indikasyon mga kaibigan na pwede natin siyang tuloy-tuloy na gamitin sa pagbibreed. So meron din naman yung hindi magandang inahin, hindi marunong maglimlim mga kaibigan. So unang-una dyan, itlog lang siya ng itlog, hindi siya naglilimlim. Pangalawa, tinutuka niya yung mga itlog, binubutas niya, sinisira niya, kinakain niya. Tapos, maglilimlim siya pero hindi niya tinatapos o hinahayaan niya lang na mabugok yung mga itlog. So ano bang dahilan kung bakit ganun yung ating inahin? So unang-una mga kaibigan, kapag kumakain niya ng itlog, ibig sabihin kulang sa nutrients, kulang sa calcium yung katawan ng ating hen. Kaya doon siya kumukuha ng sustansya. Kaya mas maganda na napapakain ng maayos, tapos naka-ranging sila. Nakakatuka ng mga damo at nakakakain ng iba pang mga forages. So kung ginawa na natin yon mga kaibigan, inayos natin siya, binigyan ng magandang vitamins, tinulungan natin para maging maayos yung kanyang kondisyon. So nasa genes na yan kasi namamana rin yan mga kaibigan, napansin ko. Kapag nakapagpalabas tayo ng sisiw galing doon sa inahin na hindi masyado marunong, asahan natin may chance rin na maging ganon yung anak. Nakapalaki na ako ng ganon. Doon sa pinanggalingan na isang inahin, may lumabas na ilang hen na napalaki ko na hindi rin marunong. So kadalasan ang solusyon namin dyan mga kaibigan, kapag marami naman kaming inahin, kinakal na lang o kinakatay. Yun yung the best dyan para hindi dumami yung lahi niya. Kasi kapag ganun ang nangyari, sayang lang yung oras natin at yung mapuproduce nila. Pero kung ayaw nyo naman katayin, huwag nyo na lang isalang sa breeding. O kaya gawin nyo, paitlugin nyo na lang siya ng paitlugin para may pakinabang pa rin siya. So isa pa mga kaibigan, kapag kinakain niya yung mga itlog, kapag hindi na natin mapigilan talaga, pwede na nating ihiwalay o ipalimlim sa iba. So kapag naglimlim na yung ating inahin mga kaibigan, for example, ngayong araw, hindi na siya kumain. Hapon pa lang nandyan na siya sa kanyang pugaran. Tapos dyan siya natulog ng magdamag. Isang indikasyon yon na nagsisimula na siya maglimlim. Kailangan mga kaibigan, very observant kayo. Once na magpapakain kayo sa hapon, hanapin nyo yung mga manok nyo, lalo na kapag nakabitaw. Bilangin nyo and then tignan nyo kung may mga umiitlog. Silipin nyo sa mga nesting basket. So kapag tinignan nyo yan ng gabi, dyan sila natulog at kinabukasan ng umaga hindi pa rin bumaba, ibig sabihin nun, naglilimlim na siya. Yun na yung start niya. Ang bilang naman ng araw mga kaibigan, for example ngayon, April 13 ng gabi, ang day 1 ng kanyang paglilimlim, April 14 ng gabi. So doon kayo magbabase, so bibilang kayo ng 18 days. So pagdating ng 18 days, obserbahan nyo na kung may mga sisiw nang lumalabas. Magantay kayo hanggang 21 days mga kaibigan kasi kadalasan, ika 21 days talaga lumalabas ang mga sisiw ng native base sa aking experience. So hindi sila katulad ng heritage na pagdating ng 18 o 19 days may lumalabas na. Bihirang-bihira yung ganong mga native mga kaibigan. So once na nabilang nyo na yung araw, may expected date na kayo, makakapaghanda kayo mga kaibigan. Mamomonitor nyo kung mapipisa lahat yung itlog. Isa pa, kailangan secure yung kanilang pangitlugan. Kagaya itong nesting basket natin nandito sa loob ng kulungan ng baboy. Yung hindi nababasa, yung hindi napupuntahan ng mga predators, lalong-lalo na yung mga aso o pusa, para hindi makain yung mga itlog at yung mga sisiw na mapipisa. So sa ganyang paraan mga kaibigan, magiging successful yung ating pagbibreed, magiging maayos lahat, hindi masasayang yung ating investment, yung ating oras, yung ating gastos, makakapagpalaki tayo at pwede natin pagkakitaan at pwede natin pagkunan ng pagkain pagdating ng araw. So ganyan lang yung aking sistema mga kaibigan, sana may napulot kayong idea sa mga katulad kong nagsisimula pa lamang at gusto mag-alaga. Disclaimer lamang po muli, ako po ay hindi eksperto. Yung mga sinabi ko po ay base sa aking experience. So hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat and God bless us all.